Ayan, meron po tayong kalabasa. Tatalipan lang po natin. Ang kalabasa po dito is isang peraso is 35. Nasa 50 po sa peso. Tiin lang po natin. Maganda pong kumuha ng mga pananim dito sa Taiwan kasi dito po is maganda ang kanilang farming. Nag-try po akong magpatuyo dati ng buto ng kalabasa kaso nabulok. May mga nabibili naman po dito kaso kailangan ilalagay sa box kasi hindi pwedeng ilalagay sa bagahe. Ayan po, may presyo pa pala, 35. Babalatan lang po natin. Ito pong isa is kahit hindi masyadong balatan. Gagayatin lang po natin. Igigisa po natin ang ating kalabasa na may hipon. Yung kabaak naman po is gagawin nating matamis. Masyado po kasing marami kapag isang luto lang. Ay dadalawa naman po kami ng aking boss. Ayan na po ang ating kalabasa na ginayan. Meron po tayo ditong konting kalabasa at yan po is ating igigisa. Tukan po natin ng ilang pirasong hipon. Kailangan din po natin ng sibuyas at bawang. Dito po is magpapainit na po tayo ng ating kawali. Kapag po mainit na is lalagyan na po natin ng mantika. Ayan po, kapag po mainit na ang ating mantika, ilagay na po natin ang ating sibuyas. Baka po kayo nagtataka na bakit konti lang lagi aking niluluto. Sa totoo lang po is dinidiskartehan ko lamang din po para makatikim din po talaga lang ako ng pagkain natin ng Pilipinas. Ayan. Kumbaga po halimbawa, tulad po niyang kalabasa, kukuha po ako ng konti na panggisa ko sa ulam. Tapos yung kalahati po is gagawin kong kalabasa. Kasi amo ko po ang bumibili niyan. Okay lang naman po sa kanya pero syempre nagpapaalam din po ako sa kanya bago ko lutuin. Ayan, ilagay na po natin ang ating bawang. Dahil hindi po lahat ng
OFW is swerte sa mga naging amo. Hindi lahat is napagbibigyan ng gusto nila. Depende po sa mga amo. Kaya swerte na po ako at dito ako napapunta sa aking amo. Na pag halimbawa po may ganito, madami, sabihin ko pwede ako magluto, kukuha ako ng kaunting kalabasa, iluluto ko ng lasa ng Pilipinas, yung luto sa Pilipinas. Oo daw. Yan, ilagay na po natin. Kapag po ganyan na, pag po sangkot siya na ang ating hito, sibuyas at bawang, lagay na po natin ang ating kalabasa. Dalawa lang po kasi kaming luluto. Halimbawa po, pag sinabi ng boss ko na, next time ka magluto. Yun, next time po ako magluluto. Hindi po ako nagpipilit. Hindi po ako professional na magluluto. Hindi din po ako magaling magluto. Ayan. Lagyan po natin ng tubig. Lagyan po natin ng konting asin. Okay na po yan. Tatakloban lang po natin hanggang sa lumambot na po ang ating kalabasa. Saktong-sakto lang po yung tubig natin na panglabon sa ating kalabasa. Na po ang ating kalabasa, luto na po yan. Tara po at atin na po aahunin para mayroon na po tayong ulam. Ayan na po ang ating masarap na kalabasa. Tara po, labas na po ninyo ang inyong kanin na tayo po is kakain na ng hapunan. Ayan, thank you po Lord sa lahat ng blessing. Bukas po ulit at sa laging panonood ng mga video ko. Thank you po. God bless. Salamat!